Kung kayo po ang isa sa mga naatasang umupo sana sa bicameral conference meeting para resolbahin sana itong pagkakaiba ng House at Senate versions ng legislated wage hike, ano pong nangyari? Yes, oo. Actually, lahat po ay sinisisi natin dito sa usapin na ito, ang House, ang Senate, and most especially ang Presidente. Kung bakit ito hindi nangyari. Kasi in the first place, noong una pa lang, hinahabol na namin na magkaroon talaga ng bicameral conference. Kung maaalala ninyo, we went to the Senate for this, no? Kasi nung binasa na ang BICAM conferee ng mga senador ay ayos na at kami ay nakaantabay na para doon, hindi pa rin yon nangyari. Kasi during that time ay dinidiscuss, kung maaalala ko, yung usapin ng impeachment. So nag-impeachment court muna ang Senado at that time. Pero hinihintay pa rin namin kasi sa pag-aakalang magkakaroon talaga, no, ng kasunduan kung paano nga ba. But of course, matigas ang Senado sa kanilang posisyon na 100 lamang ang ibigay na sahod, na dagdag sahod para sa mga manggagawa. So, we were waiting kung ano man ang mangyari. Ngayon, George, ang naging problema, may time pa sana, no? May time pa sana ipasa kahit yung 100, pero hindi pa rin yun pinasa ng Kongreso. So, wherein lies the problem? Lahat nagsama-sama na hindi talaga maipasa ito. But at the end of the day, ang sasabihin ng Senado, hindi naman yan kasama sa LEDAC. Hindi naman yan kasama sa mga pangunahin talaga ng Pangulo na gustong mapatupad. So, at the end of the day, it is the President. At ang kanyang ang LEDA, ang kanyang mga ahensya na nagsabi ng pagtutol dito sa dagdag sahod para sa mga manggagawa. Kasi bakit po sinabi yon, George? Kasi merong BSKE na pinasa. Which is isang araw lang ang pagitan. Naipasa, they were able to pass it even at the last moment. So hindi reason yung time. Oo. Kung ang sinasabi niyo po ngayon, kung ang sinasabi niyo po ngayon, kung gugustuhin sana nila, may paraan pa at may panahon pa. Kaya lang, seems like sinasabi niyo po na talagang ayaw nila ito. Ayaw ipasa. And it is in the behest actually of the President. Yung Pangulo, ayaw magbigay ng dagdag sahod sa mga manggagawa. At yun ang sinabi niya sa kanyang mga, sa kanyang ahensya. Sa mga ahensya na nagsabi, di ba ulit-ulit naman yun sa mga hearings ng Congress, palagi nilang sinasabi na hindi pwede, dinidebunk na namin, dito problema ng MSMEs, pwede namang mag-wage subsidy. Pangalawa, sinabi namin, hindi naman usapin dito inflation kasi ibabalik din naman sa local economy yung dagdag sahod na makukuha ng mga manggagawa dahil sa pagkain din nila ito igagastusin at ang pangangailangan. Pangatlo, maliit na nga lang, 200 na nga lang yung hinihingi for minimum wage earners pa. Samantalang ang panawagan ng makabayan ay 1,200 pesos para sa lahat ng mga manggagawa, di ba? Kung maaalala ko nga po, kung maaalala ko nga po, ay initially, kung tama po ang pagkakaalala ko, ay 750 pesos across the board yung ulan yung sinampa po o bill na inyong panukala po sana noon. It was 2023. Ano po? And with this, ang masakit dito is magba-back to zero. Magpa-file ulit ng panibagong bill sa 20th Congress at dadaan ulit sa masusing proseso na pagdaan sa committee bago dumaan sa plenaryo. Yes. Oo. I-resolve na naman natin yung gano'n. And plus the fact, kailangan natin tanggapin na hindi talaga gusto ng Pangulo. We will have 3 more years ng ganyan. Kasi yung Pangulo mo talaga yung problema. Ayaw niya magbigay ng dagdag sahod para sa mga manggagawa. So ano po yung next move niya? Unless magbago siguro, George, yung political, politika by next, malalaman natin. Dahil ngayon, ang malinaw, hindi talaga pinayagan yung dagdag sahod. Sige po, kung ano po yung susunod na hakbang ninyo, kaugnay nitong legislated wage hike?
Oo, syempre no, ilalaban pa rin natin 'yan. In fact, yung sabi mo nga kanina yung 750, mas tiyak na kami ngayon na 1,200 yung kinakailangan ng pamilya na 5 katao na isang manggagawang pamilya. So, kailangan po nating ilaban 'yon sa loob at labas ng Kongreso. Ano man ang mangyari, kailangan pong ma-push natin yung dagdag sahod para sa mga manggagawa. Kasi napakaliit na nga lang ng kinikita ng ating mga manggagawa. Malaking alwan at malaking bagay po sa kanila kung makakapagdagdag sahod tayo. Lalong-lalo na itong mga nakaraan, nakita niyo naman, taas-taas talaga ng presyo, ayaw patanggalin yung ayaw patanggalin yung value added tax o yung VAT or e-VAT no, na ipinapataw sa mga mamamayan. Alright, sige. Aabangan po natin kung magbabago ang ihip ng hangin sa susunod na Kongreso. Maraming salamat po. George, sa ngayon kasi hindi kami nakapasok, nakabingit pa kami ang Gabriela Women's Party. Ngayon, kung magkakaroon po ng pagkakataon, kami pa rin ang mag-file niyan for the next 20th Congress kung makakapasok kami. Kasi ngayon po, inaasahan namin kung ma-disqualify ang Duterte Youth, makakapasok ang Gabriela Women's Party. But then, nandiyan naman ang acting church at ang kabataan na pwede nating asahan para sa pagpasa o pag-file ng bagong bill para sa dagsakon. Alright, maraming salamat po, Representative Arlene Brosas ng Gabriela Party List.